Noong February 8, 2001 sa Buenos Aires, Argentina, may isang batang lalaki ang naglalakad kasama ang kanyang mga aso at habang naghahanap ng kahoy ay may nakita siyang babaghabag sa kanya, magpakailanman. Sa ilalim ng isang tambak na tuyong dahon at sanga, natagpuan niya ang labi ng isang dalaga. Nakahiga, ito ay nasa napakasamang kalagayan. Ang damit panloob ay nasa hita at ang iba pang mga damit ay punit-punit. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang sapatos na may tali ay nakapulupot sa kanyang leeg. Ilang oras lamang pagkatapos ito, ang ama ng biktima ay nasa Ecochea, isang kalapit na lungsod. Naghahanap ng mga aso na may kakayahang magsagawa ng paghahanap upang matulungan siyang makita ang kanyang anak. Bigla niyang nakita sa telebisyon ang nakakalungkot na balita. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, may napansin siyang kakaiba. Ang labi ay natagpuan sa isang lugar na halos 800 meters lang ang layo mula sa isang lugar na sinasabing nasiyasat na ng mga pulis o baka yun lamang ang ipinaniwala sa kanya. Si Natalia Mariel Melman ay pinanganak noong March 13, 1986 sa lalawigan ng Buenos Aires, Argentina. Anak siya ni Gustavo Melman at Laura Calampuca. Siya ang pangatlong anak sa apat sa isang pamilyang nasa middle class at masipag. Noong 1992 lumipat sila sa Miramar sa Partido de la Costa, naghahanap ng mas tahimik na pamumuhay at tila natagpuan naman nila ito sa loob ng ilang taon. Noong taong 2001, si Natalia ay 15 years old na at nag-aaral sa Secondary School No. 1 Rodolfo Walls. Kilala siya bilang isang magaling na estudyante at naging representative ng kanyang klase. Paminsan-minsan ay mahiyain. Lahat ay nakapansin kung paano siya namumula tuwing nagdadala ng watawat sa mga selebrasyon ng paaralan. Sa parehong panahon, ang malakas na krisis pang-ekonomiya sa bansa nila ay nakaapekto rin sa pamilya Melman. Upang makatulong, nagbenta si Natalia ng mga dyaryo tuwing umaga. Sa kabila ng hirap, palaging inuudyok niya ang kanyang mga magulang at nangangarap. Pangarap niya maging isang obstetrician dahil nais niyang maranasan ang kagalakan ng pagsilang ng mga sanggol. Subalit hindi na niya natupad ang kanyang mga pangarap. Noong February 3, 2001, nagsimula ang araw tulad ng dati. Pumunta si Natalia sa maliit na restaurant ng pamilya upang magtrabaho. Sa gabi, lumabas siya upang magsaya kasama ang dalawang kaibigan. Una silang pumunta sa kantina, isang bar malapit sa pier ng Miramar, at kalaunan ay sa Amadeus, isang bowling alley sa Avenida 12 at Calle 35. Dito nangyari ang hindi inaasahan. Nakita niya ang kanyang ex-boyfriend na si Maximiliano. Matagalan niyang ninanais na makabalik sa kanyang buhay, kaya sinikap niyang muling akitin siya. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, nakita niya itong kasama ang ibang babae. Labis na nadismaya, nagpasya si Natalia na umalis ng bowling alley at iyon ang huling pagkakataon na nakita siyang buhay. Kinabukasan, February 4, nagising si Laura at napansin na wala ang kanyang anak. Labis siyang nag-alala dahil laging pinapaalam ni Natalia kung saan siya pupunta. Agad niyang binisita ang mga bahay ng kaibigan ng dalaga, ngunit walang nakakita sa kanya mula kagabi. Habang tumatagal ang oras, sinubukan ng pamilya na hanapin siya sa tabing dagat at mga ospital. Ngunit walang bakas ni Natalia. Pagdating ng gabi, nagpasya sila magsampa ng ulat ng pagkawala. Subalit, itinuturing ito ng pulisya bilang simpleng pagtakas ng kabataan. Hindi pinayagan ng pamilya na magsagawa ng sariling paghahanap o magpalabas ng mga larawan ni Natalia sa media. At sinasabi na babalik din siya. Ngunit noong February 5, pinayagan na ang pagpapalaganap ng impormasyon sa media. Hinihiling ng pamilya Melman na kung sino man ang may alam tungkol sa kinaroroonan ni Natalia ay makipag-ugnayan sa pulisya. Dahil wala silang telepono, habang lumilipas sa mga araw mas lalong ramdam ang pagkawala ni Natalia. Upang matulungan ang pamilya, naglaan ng munisipyo ng Miramar ng isang opisina na hindi na nagagamit. Para dito ay makalapit ang mga tao at makipagtulungan sa paghahanap. Ang silid na ito ay may isang lumang telepono, isang mesa at 2 silya lamang. Sa simula, tila sapat na ito para sa kanilang layunin o iyon ang kanilang inakala. Ngunit hindi naglaon napansin nila ang isang mahalagang bagay. Ang harapan ng opisina ay gawa sa salamin. Dahil dito, posibleng natatakot ang mga saksi na ipakita ang kanilang sarili. Upang maprotektahan ang identity ng mga pumapasok, ipinaskil ng pamilya Melman ang mga poster na may larawan ni Natalia sa pinto at bintana ng opisina. Nagbunga ito, maraming tao ang naglakas loob na magbigay ng pahayag.
Karamihan sa kanila ay nagsabi na nakita si Natalia na lumabas ng bowling alley sa Amadeus at naglakad ng ilang kalsada kasama si Gustavo Fernandez, kilala rin bilang El Galo. Nagdulot ito ng pagkabigla sa pamilya dahil ang lalaki ay may kasaysayan ng kriminalidad at nakalabas lamang mula sa bilangguan noong November. Ilang saksi pa ang nagbigay ng mas detalyadong pahayag. Tiyak silang inusig ni El Galo si Natalia. Ngunit ang tanungin ng pulisya ang lalaki, siya'y pinayagang makalaya. Sa paglipas ng mga araw, nawala siya at sa kalaunan ay tuluyan nang naglaho. Samantala, isang operasyon ang inorganisa na kinabibilangan ng pulis, pamilya at kaibigan ni Natalia upang masakop ang iba't ibang lugar sa Miramar at Mar del Sur, isang bayan na nasa halos 20 kilometers ang layo, kung saan may mga ulat na nakita pa siyang buhay. Ngunit habang lumilipas ang oras, wala pa ring malinaw na bakas at unti-unting nadismaya ang mga tao sa kahinaan ng pulisya. Dito nagsimulang lumabas ang mga unang pahayag na nagdududa sa ilang miyembro ng kapulisan. 3 opisyal ang pinagtutuunan ng pansin, si Cabo Ricardo Alfredo Suarez, Ricardo Anselmini at si Sergeant Oscar Alberto Echenique, na lahat ay naka-duty noong gabi ng pagkawala ni Natalia. Isang saksi ang nagsabi na minsang pinilit ng mga pulis ang isang menor de edad na sumakay sa kanilang patrol at dinala sa isang bahay. Ito ay sa Miramar, kung saan nagaganap umano ang mga nakakalibang na party kasama ang mga kabataan. Dahil sa mga ulat na ito, nagbago ang kilos ng kapulisan. Naging mas mahigpit ang mga checkpoints sa labas ng Miramar. Bawat sasakyan ay sinusuri at tinitignan ang mga nakasakay. Ngunit tila hindi pa rin ito sapat para sa mga mamamayan. Araw-araw, gabi-gabi, nagsimula ang mga protesta na humihiling ng agarang paghahanap at pagbabalik kay Natalia, na minsan ay umabot sa halos 8,000 na katao, kasama na ang mga turista na naroroon sa bayan. Maraming turista at lokal ang nasa lugar noon kaya naging malaking balita ang kaso ni Natalia. Dahil dito nakipagpulong pa mismo ang dating Pangulong Ferdinand de la Rua at Ministro ng Seguridad na si Ramon Veron sa pamilya Melman. Pero kahit mataas ang naging atensyon sa kaso, may mas mabigat at madilim pang susunod na mangyayari. Noong February 8, isang batang lalaki ang naglalakad kasama ang kanyang mga aso at naghahanap ng kahoy sa Vivero Florento Amiguino, na makita ang isang eksena na nagpatigil sa kanya. Sa ilalim ng tambak ng dahon at sanga natagpuan niya ang labi ng isang dalaga. Ito'y nakahiga, hindi na humihinga. Pagdating ng mga pulis sa lugar, napansin nila ang nakakatakot na kondisyon ng labi. May mga violet sa hita, paso mula sa sigarilyo sa kaliwang kamay, nasirang ilong at isang malakas na tama sa kanyang itaas na bahagi na nagtanggal ng bahagi ng kanyang anit. Ang damit panloob ay nakababa at ang iba pang kasuotan ay punit-punit. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang sapatos na may tali na nakalagay sa kanyang liig. Agad nilang nakilala ang biktima. Ito ay si Natalia Mariel Melman. Ang balita ay mabilis na kumalat sa social media. Si Gustavo na nasa Necochea noon upang humanap ng mga aso na makakatulong sa paghahanap ay nalaman ang pagkasawi ng kanyang anak sa pamamagitan ng telebisyon. Noong panahong iyon, lumakas ang hinala na maaring sangkot ang pulisya. Napansin ng mga tao na ang lugar kung saan natagpuan si Natalia ay nasa loob lamang ng 800 meters mula sa isang lugar na dati raw siniyasat ng mga opisyal. Lalo pang nadismaya ang mga mamamayan dahil itinuturing pa rin ng otoridad ang pagkawala ni Natalia bilang simpleng pagtakas mula sa bahay. Mahigit 100 na residente ang nagsunog at halos winasak ang himpilan ng pulisya. Ngunit matapos ang gulo, nagkaroon ng takot sa komunidad. May mga usap-usapan na nagbabanta raw ang pulisya para hindi magsalita ang mga tao laban sa kanila. Dahil dito, marami sa mga kapitbahay na dati nagbibigay ng impormasyon sa pamilya ay natakot na at hindi na nagsalita sa harap ng korte. Unti-unti, hindi na mapagtanggol ang reputasyon ng institusyon. Ayon sa autopsy, nasawi si Natalia dahil sa siya o pagkakulang ng hangin, sanhi ng paggamit ng tali ng kanyang sariling sapatos. Tinatayang nangyari ang pagkasawi 70 hanggang 100 hours bago siya natagpuan. Pero hindi iyon ang buong kwento. Natagpuan din nila sa labi niya ang DNA na nagpapakita ng pang-aabuso at hindi lang ito galing sa isang tao. Tumutugma ito sa 5 magkakaibang profile ng DNA. Mayroon ding buhok ng lalaki na nahanap sa kanyang labi. Habang patuloy na naririnig ang pangalan ng mga pulis sa investigasyon, ang mga otoridad ay tila nakatuon lamang sa paghahanap kay Gustavo Fernandez o ang kilala bilang El Galo bilang pangunahing sospek. Noong February 13, nagdaos ng press conference si Esther, ina ni El Galo. Kasama ang ama ni Natalia. Hiniling niya sa akusado na sumuko, ngunit hindi ito naganap. Sa kalaunan, nagawa ng pulisya na matrace ang kanyang cellphone.
at natukoy naman ang kanyang kinaroroonan. Noong ika-16 ng parehong buwan ay nahuli si Elgalo sa isang abandonadong bodega. Sa kanyang pahayag, detalyado niyang ikinuwento ang nangyari sa krimen at itinuro ang 3 pulis na sangkot. Bagamat 2 lamang ang kanyang kakilala, sina Oscar Echenique at Ricardo Suarez. Nang tignan ng mga investigador ang mga dokumento, napansin nilang parehong huling pumasok sa himpilan ng pulisya kinabukasan ng pagkawala ni Natalia ang 2 pulis. Bukod dito, napansin ng ilang kasamahan nila na labis na nag-aalala si Echenique tungkol sa pagkawala ni Natalia. Kahit ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang mairehistro ang ulat. Dagdag pa rito na itala ang pagkawala ng isang opisyal na sasakyan ng pulisya na ilang oras lamang ang lumipas ay natagpuan sa isang workshop. Ngunit ito ay pininturahan ng puti, iba sa orihinal na kulay, at hindi pa iyon ang lahat. Parehong may kasaysayan sina Echenique at Suarez ng pang-aabuso sa ibang kababaihan, bagamat walang formal na reklamo noon. Noong June 2001, inaresto sina Echenique sa Miramar at si Suarez naman sa komando ng patrol sa Quilmes, kung saan siya inilipat ilang sandali matapos ang krimen. Ilang buwan makalipas ang insidente, nahuli rin ang ika-3 pulis, ito'y si Ricardo Anselmini. Kasabay ng mga aresto, lumitaw ang maraming anomalya sa pulisya. Halimbawa na matagpuan ng labi ni Natalia, binawasan ang kanyang mga kuko. Isang hakbang na maaring naglayong hadlangan ng pagkolekta ng ebidensya ng DNA. Isa pang damit na natagpuan sa lugar ay may pulang likido. Ngunit ang ebidensyang ito ay binigay sa isang sarhento at hindi isinama sa formal na kaso. Bukod pa rito, inulat ang ina ni Elgalo na inalok siya ng pera, $1,000 agad at $3,000 pa sa hulugan, kapalit ng pagsuko ng kanyang anak, at ipapadala pa sana siya sa isang abogado pang mailigtas sa kanyang anak mula sa kaso. Ngunit dahil sa masusing investigasyon na gawa ng mga otoridad na muling buuin ng krimen na malinaw na nagtuturo sa mga pulis bilang pangunahing salarin. Noong February 3, pinilit na Suarez, Anselmini at Echenique si Elgalo na ibigay si Natalia. Sa parehong gabi, bandang alas 7, nilapitan nila si Natalia at pinilit siyang sumakay sa isang opisyal na sasakyan ng pulisya sa pamamagitan ng pananakit at pagtutulak. Dinala siya sa isang bahay sa hilagang sidlang bahagi ng Miramar sa baryo ng Copacabana, kung saan paulit-ulit siyang pinahirapan at inabuso ng 5 pulis. Pagkalipas ng ilang araw, pagod na si Natalia. Ngunit hindi na maibalik ang sitwasyon ng walang bakas ng pang-aabuso. Kaya't sa kasamaang palad, pinaslang siya ng mga pulis. Ginamit nila ang tali ng kanyang sariling sapatos hanggang sa siya'y huminto sa paggalaw. Pagkatapos ng insidente, iniwan nila ang kanyang labi sa loob ng bahay ng 4 na araw. Nang mapansin nilang lumalala ang malawakang paghahanap, dinala nila ang labi ni Natalia sa sasakyan ni Anselmini at tinakpan ito sa vivero gamit ang mga dahon at sanga sa maling akala nilang makakaligtas sila. Pumasok ang taong 2002 at nagkaroon ng makabuluhang pag-unlad sa kaso. Sa Oral Criminal Court ng Mar del Plata, nakumpirma sa pamamagitan ng pagsusuri sa balat, laway at buhok na tumutugma ang mga profile ng DNA ng mga akusado sa mga natagpuan sa labi ni Natalia. Bukod pa rito, isinagawa ng isang geologist ang pagsusuri sa lupa at natuklasan na ang lupa na nakadikit sa damit ng biktima ay kapareho ng lupa sa bahay sa Copacabana. Wala nang puwang para sa pag-urong. Sigurado na ang pamilya Melman na haharap sa katarungan ng mga pumaslang sa kanilang anak. Noong September 2002, nagsimula ang paglilitis laban kina Anselmini, Suarez, Echenique at Elgalo. Sa oras na iyon, ang 3 pulis ay hindi pa nakapiit bilang preventive detention. Sa isa sa mga pagdinig, napansin ng ama ni Natalia na naiiba ang tali ng sapatos ni Suarez kumpara sa ibang mga pulis. Ipinaalam niya ito sa hukom at hiniling na ipakita ng akusado ang kanyang sapatos. Tumayo si Suarez at sa harap ng korte, maingat niyang inalinsunod at muling inayos ang tali. Ipinakita ang kanyang husay sa paghawak ng tali, isang malinaw na indikasyon na siya mismo ang gumawa ng pagpaslang kay Natalia. Gayunpaman, lahat ng akusado ay hinarap ang kaso ng pantay. Sa Echenique, Anselmini at Suarez ay pinarusahan bilang mga kasabwat sa mga sumusunod na krimen. Sa pilitang pagdukot, sa pilitang pang-aabuso sa biktima at ginawa ito ng higit sa isang tao. Pagpaslang na triple ang kwalifikasyon o ginawa ng may sobrang kalupitan. Pinlanong mabuti at sabay-sabay na ginawa ng 2 o higit pang tao. Lahat sila ay hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong. Si Elgalo naman ay nahatulan ng 19 years sa bilangguan para sa sapilitang pagpigil at kasunod sa pang-aabuso kay Natalia at isinama pa ang 6 years mula sa nakaraang sentensya.
Nang marinig ang hatol, sumiklab ang galit ng mga pamilya ng mga pulis. Inonsulto nila ang mga hukom at nagpakalat ng mga kantang may galit laban sa pamilya ng biktima. Dahil sa pakiramdam ng katiwasayan sa sarili, binitawan ni Suarez kay Gustavo ang banta na kapag nakalabas siya ng bilangguan, papastangin niya ito. Nagpatuloy ang mga banta sa mga sumunod na araw, lalo na't ang mga magulang ng mga pulis ay nakatira malapit sa pamilya Melman. Sa kalaunan, halos lahat ng kapitbahay na ito ay nagdesisyon na lumipat. Naiwan na lamang si Laura sa kanyang tahanan. Ngunit kung akala ng pamilya Melman na iyon ay sapat na, mas masahol pa ang sumunod. Noong October 2006, ipinatupad ang Ley 2X1. Ang Ley 2X1 ay isang batas sa Argentina na naglalayong bawasan ng bilang ng mga taon na ipapataw sa bilangguan para sa mga preso, partikular sa mga nakulong ng higit sa 1 taon bago pa man sila hatulan. Layunin ng batas na paliitin ang populasyon sa bilangguan, kaya ang kaso ni Echenique, Anselmini at Suarez, nagdulot ito ng pagbawas ng hatol sa kalahati. Bilang tugon, nagsimula ang pamilya Melman ng mga protesta tuwing Sabado mula sa sentro ng Miramar, humihiling ng aktwal na pagkakakulong para kina Echenique, Anselmini at Suarez. Sa parehong buwan matapos ang ilang apela, napag-alaman na si El Gallo ay lumahok lamang sa pagdukot at hindi sa mga sumunod na karahasan, kaya't nabawasan ang kanyang hatol sa 4 na taon. Noong 2008, may sumulat sa punto ni Natalia ng mensaheng kung isasalin sa Tagalog ay nasa wika ng walang hirap. At ilang araw lamang ang lumipas, sinunog ang santuwaryo na itinayo para sa kanyang alaala sa Amiguino Forest. Sa parehong taon, lumitaw ang pangalan ng bagong posibleng sangkot, si Sergeant Ricardo Panadero. Natuklasan sa pagsusuri ng buhok sa maselang bahagi ng biktima na may 97% na pagkakatugma sa DNA ng sarhento. Subalit hindi ito nagbunga ng anumang aksyon at patuloy siyang nanatiling miyembro ng pulisya. Lumipas ang panahon at dumating ang June 2012. Ipinagkaloob ng hukuman para sa pagpapatupad ng sentensya bilang 1 ng Mar del Plata sa mga pulis ang benepisyo ng pansamantalang paglaya. Bagamat dapat silang manatili sa nakatalagang lugar, hindi ito nasunod at walang nag-monitor sa kanila. Sa isang pagkakataon, nakatagpo ni Echenique ang ina ni Natalia sa supermarket. Sumigaw siya laban dito. Ngunit tumawa lamang si Echenique sa sitwasyon. Dahil sa kawalang katarungan, nagsagawa si Gustavo ng pagtigil sa pagkain bilang protesta sa harap ng palasyo ng tribunal. Sa kalaunan, kinansela ang mga pansamantalang paglaya. Ngunit napag-alaman na ang 3 akusado ay nanatili sa isang restriktadong bahagi ng kulungan, malayo sa ibang preso at may maginhawang pagtrato mula sa mga tauhan ng penitentiary. Sa mga sumunod na taon, hindi lamang tinigilan ng hustisya ang paghanap sa ikalimang sangkot sa insidente, kundi hindi rin nabigyan ng kaso si Panadero. Noong 2017 siya ipinalaya matapos ipahayag na ang ebidensyang DNA ay kontaminado at hindi maaasahan. Subalit, noong July 2018, binawi ng Provincial Supreme Court ang kanyang paglaya at muling dinala sa paglilitis sa Oral Criminal Court No. 4 sa Mar del Plata, kung saan siya muling pinalaya sa pamamagitan ng universal na desisyon. Ang hatol ay inapela ng General Prosecutor's Office ng Mar del Plata at ang piskalya sa paglilitis na si Ana Maria Caro, na iginiit na nagkaroon ng maling pagpapakahulugan sa ebidensya at hindi isinama ang mahalagang elemento. Gayun din binigyan diin ng mga magulang ni Natalia at ng kanilang abogado na si Federico Paruulo na ang pagsusuri sa ebidensya ay bias at padalos-dalos. Noong November 13, 2019, ang Chamber 3 of the Criminal Court of Cassation of Herenza ay inulit ang desisyon. Pinawalang bisa ang pangalawang paglaya at iniutos ang pagsasagawa ng bagong paglilitis. Sa unang pagdinig ng muling paglilitis, isang saksi na may pagtago ng pagkakakilanlan dahil sa menor de edad noong panahon ng krimen ang nagbigay ng pahayag. Ayon sa kanya, nakita niya kung paano biglang huminto ang sasakyan ng pulisya sa kalye 35 ng Miramar na makita si Natalia. Sa pagkakataong iyon, 4 na pulis na nakauniforme ang bumaba at pinahinto siya. Habang sumisigaw si Natalia na pakawalan siya, nakilala ng saksi ang lahat ng mga pulis dahil madalas silang pumunta sa mechanic workshop ng kanyang kamag-anak kung saan siya nagtatrabaho. Kabilang sa mga pulis na ito ang 3 nahatulan ng habang buhay at si Panadero. Sa proseso ng paglilitis, tumahok din ang isa pang dalagang nagsasabing araw-araw siyang sinusundan ng akusado at nagsasabi ng mga di angkop na biro. Bukod dito, isang lalaki ang nagpahayag na ang 4 na pulis ay madalas na bumisita sa mga nightclub at lumalabas kasama ang mga menor de edad na babae. Dahil sa matibay na testimonya, malinaw na hindi makakaligtas si ex-Sergeant Panadero. Ang hustisya ay unti-unti nang lumalapit. Noong May 17, 2023, hinatulan ng Oral Criminal Court No. 4 si Panadero.
bilang guilty sa mga sumusunod. Pagdukot gamit ang karahasan, sexual na pang-aabuso na may kasamang iba pang tao, at sa pagpaslang na may dobleng bigat. Dahil sa pagkakasangkot ng dalawa o higit pang tao at sa layuning itago ang krimen, siya ay pinarusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa pagdinig nagpahayag si Laura na si Natalia ay isang inosenteng nilalang at patuloy pa rin niyang hinihintay ang hustisya. Mariing ipinahayag niya ang galit niya sa akusado, sinabing kung isa lamang siyang sibilyan ay matagal nang nakakulong. Pinanggit niya rin na 22 years ang lumipas bago nalutas ang kaso ng kanyang anak. Samantala, sinabi ni Gustavo na ang krimen ay isang malinaw na femicide sa kamay ng Estado at ang lahat ng sangkot ay ginawa ito para sa kanilang sariling libangan. Binanggit niya na si Panadero ay matagal nang nasa listahan ng mga sospek at dapat sana nahatulan na sa unang paglilitis. Ngunit walang sandali ng kapayapaan para sa pamilya Melman. Nang sa tingin nila ay halos lahat ng may sala ay nakulong na, isang bagong pangyayari ang nagdulot ng matinding sakit. Noong December 6, 2023, isang bagong pagdinig ang isinagawa sa mga tribunal ng Mar del Plata. Sa pagkakataong iyon, ang depensa ni Anselmini ay humiling ng conditional release. Batay sa katotohanan noong 2022 ay nakumpleto na ng mga akusado ang 20 years ng pagkakakulong. Ipinakita rin niya na positibo ang mga ulat mula sa serbisyo ng penitentiary. Sa huling bahagi ng paglilitis, binanggit na ang mga akusado ay nagpakita ng exemplary conduct at nakumpleto ang legal na panahon sa bilangguan. Ngunit higit pa rito ay nilahad ng depensa na sila ay inosente at nagkaroon ng null trial o paglilitis na itinuturing na walang bisa o hindi wasto. Sa gitna ng takot at pagkabigla, mariing itinaguyod ni Gustavo na kung makakalaya sila, posibleng muling gumawa ng krimen sa Miramar. Habang isinasagawa ang pagdinig, nagtipon ng mga kaibigan at kamag-anak ng pamilya Melman sa harap ng tribunal. Mariing humihiling na huwag payagan ng conditional release. Sa huli, pinahayag ng presiding judge of Criminal Execution Court No. 1 ng Mar del Plata na tinanggihan ng aplikasyon para sa paglaya. Binanggit niya na wala sa apat ang sumailalim sa ipinag-utos na psychotherapeutic treatment mula sa Court of Appeals noong 2022. Bukod dito, binigyang diin ng hukom na ang mga tirahan na iminungkahi ng mga akusado para sa parol ay hindi tumugon sa mga kondisyon na hinihingi ng pamilya Melman. Sa kaso na Echenique, napakalapit ang tirahan niya sa bahay ni Laura sa General Alvarado District. Sa kaso ni Anselmini, may ibang tao sa tirahan na may kasaysayan ng kriminalidad. Sa kasalukuyan ng 4 na pulis na lahatulan ng pang-aabuso at pagbastang kay Natalia ay patuloy na nakakulong sa Penal Unit 44 ng Batan. Wala sa kanilang umamin sa ginawa o humingi ng kapatawaran sa pamilya Melman. Hanggang ngayon nanatili ang misteryo ng ikalimang profile ng DNA na natagpuan sa labi ni Natalia. Malamang ito ay mula sa isang tao na miyembro ng pulisya at pinoprotektahan ng institusyong dapat sana nagtatanggol sa mga tao. Sa nakagalit at kahihiyan na paraan, ginamit ng mga salarin ang kanilang posisyon upang patahimikin ang kawawang si Natalia. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!